Kung iba-ibang ama, hindi yan mag-aasikaso sa iyo, hindi mag-aalala. Yung ama mong tunay, yung daddy mo, walang pakialam yan sa mundo. Nag-aaral na ako, mama. Tapos kung nasaan yung bayaran ko dun, nagutang ka pa eh. Mahalaga ang may pinag-aralan, sa totoo lang anak ko. Hindi habang buhay gayaan ang patrabaho mo, mangangalakal. Tinatanong kita, anong gusto mo? Habang buhay kang ganyan? O mag-aaral ka ng tuluyan? Dahil nga may mahalaga o importanteng bagay tayong inasikaso ngayong araw, ay nakisuyo muna tayo kay Rans na siya ang mag-asikaso dito. Ngunit hindi ko inaasahan na may ganito palang nangyari. Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat, sa mga viewers at supporters ni Marcos TV Channel at ni Commander ni Marcos yan. Magandang hapon sa inyong lahat. At ngayong araw ay alas 3 na ng tanghali. Yun. Pumunta kami ng gantong oras kasi kanina dapat mga alauna pa kami pupunta, kaya lang sobrang init. Iniiwasan natin yung magkaroon ng sakit na yung sa heat stroke kasi usong-uso ngayon. Kaya sa mga kababayan natin diyan, ugaliin po natin magbaon lagi ng tubig, ng payong, saka kung ano pa maaari nating maging proteksyon laban sa init yan. At ngayong araw, nandito kami ngayon kila Nanay Glyza, yan, sa bahay ni Nanay Glyza. Nandito kami ngayon para kamustahin sila Nanay Glyza, saka yung bako dito na ginagawa. Titingnan namin kung ano pa yung mga kailangan, kung tapos na, or kung may mga materyales pang kulang, para na sa ganun, maibigay namin kung ano yung mga kakulangan pa dito sa bahay ni Nanay Glyza. Kamusta po kayo? Ayos lang po. Ano pong ginagawa nyo? Nagbahog ng manok. Nagpakain po kayo ng mga manok nyo. Ayan na po, wala naman ang nawala doon sa mga manok nyo. Awa man na news, wala pa. Wala pa naman. Medyo okay naman yung bakod nyo, di ba? Alin na lang po na Glyza ang ang kulang na sa bakod. Ano lang po ang hindi pa ayos. Ito na lang po. Saka Yung nasa gilid na po nun. ito na lang. So gilid na lang Yung sa likod po okay na. Okay na po. Tingnan muna natin yung sa likod. Yan. Yan, okay na siya. Kahoy na yung nilagay para mas matibay. Hindi na kawain-kawain. Yung sarap okay na yung sa sarap. Yan. Nanay Glyza, si Tatay Budoy pala po, nag-uwi? Hindi pa po, sa Sabado daw po mauwi. Sabado, at yun naman po baga sabi niya tuwing Sabado. Ano po, nagpapadala naman na po? Kahapon ho, nagpadala po ng pera. Ayos man po. Kahit paano, nasuporta naman na. Pansin ko na Glyza, ang ganda din sa bakuran nyo, ang linis lagi. Nakakatuwa. Lagi ng ganito. Tuwing pupunta kami dito, napakalinis ng bahay ni Nanay Glyza. Sobrang linis ng bakuran niya. Yan, kita nyo naman, Parang, hindi bahay ng, yung sa nangangalakal. Wala halos basura. Kung tutusin yun yung hanap buhay nila, pagbubasura. Pero kita nyo naman, wala kayong makikitang basura ito, walang kalat. Napakalinis na Nanay Glyza sa kanyang tahanan. Nahalaga ng maayos itong tahanan nila. Kahapon ay nag-agyo din ako kahapon. Nag-agyo po kayo dito. Maigi po para kahit paano yung init na mabawasan, saka syempre yung dumi na rin, alikabok Nasaan po pala si Mark? Nasa Calaba ko, po yun, nangangalakal po. Sa ngayon pong Biyernes na darating, susunduin ko at masagmit ho nung module na ginagawa niya ngayon. Nagbo-module po siya. Wow, maganda po Maraming nangihinayang na teacher po ay sabi pagpatuloy daw po pag-aaral at sayang naman ang kahit daw po tulugin sa school pag sinabing Mart na bangon agad na alam niyan sasagot, sabi ng mga teacher. Sabi ko nga hindi naman ho siguro ganun yung anak ko at hindi man palino yun, sabi kong ganun. Sayang Nanay Glyza, sabi sa akin ng mga teacher, lalo na si Ma'am Maricar. Sabi sayang po ang pagkakataon ni Mart, napakatalinong bata pa naman. Kaya ako'y binigyan nung Lunes ng module, Biyernes ang submit. Hinatid po dito ng teacher niya. Hindi po, kinuha ko po doon sa mga teacher po. Galing ka doon, naglabas ka. At pinakaunho ako nung Lunes. At gawa nga nung bakit daw hindi na napasok si Mark. Pinaasikaso ako nung at maraming nangihinayang na
Ilang buwan na lang, mabakasyon na, ilang linggo na lang, sayang naman. Kaya binigyan ng si Mart ng special exam para sa Lunes daw. Ma-submit niya yung ng Biyernes. Ma-exam na sila. Mapag-exam po. Kaya sabi ko ngayon, sabi ko nga susunduin ko sa Biyernes ng magang-maga para makahabol sa pag-submit ng module. Makapagsagot pa siya, no? Biyernes ay di bukas. Pwede Madali naman nga. siguro madali lang din mo mag-module. Hindi kung patulong na lang din siya sa mga dati niyang kaklase, mga kaibigan niya. At sa pinapakuha din po yung yung pera na galing daw kay Dong Padilla na binibigay daw sa mga bawat estudyante. Opo, yung cash assistant na tinatawag. Meron nga po, nabalitaan ko rin dyan. Kala ko nga si Mark, nung napansin namin siya galing dito, kala namin yun yung inasikaso niya. Hindi po. Hindi pa pala siya nakakuha. Ano niyo po, sayang din baga po yun. Ang balita ko, 2,000 din yata po yun. Na binibigay sa mga grade 7 lang po ang binibigyan yata nun. Gawa ng yung mga bagong pasok lang. Kasi last year, yung mga grade 8 ngayon, yun yung dati namang nakatanggap. Taon-taon, halos ganun, yung mga first year lagi nakakatanggap ng cash assistant na 2,000. Sa college yata po, ang alam ko 5,000 pag college na ang binibigay na cash assistant. Marami din nagsasabi na pagpatuloy ni Mart ang pag-aaral. Huwag na siyang tumulad sa ibang bata na hindi porsigidong mag-aral. Siya nga naman, porsigidong mag-aral. Yun nga lang napapabarkada. Umiwas ka ako sa barkada. Kaya sabi ko nga kahapon, wag ang hindi ka uuwi. Kung hindi ka uuwi, susunduin kita doon uli. Nanggaling na rin ako nung Lunes sinundo ko yan. Lunes po. Kaya nakikiusap ako dun sa amo niyang bago na taga Calabaka. Sir, pauwiin niyo na muna si Marta. Kailangan po yan dito bukas at saka sa Lunes. Hindi na muna pwede yan obligahin mga lakal at may test sila. May exam sila, kailangan yun. Kasi siyempre sa magulang naman po na katulad namin, wala namang magulang na hindi umano sa bata. Alam nga naman, hindi namin yan pangaralan, busog yan sa pangaral at paalala, yan lang kako ang medyo makulit. Si Mark lang talaga yung medyo may problema sa kahit nasasabihan na siya, minsan ginagawa pa rin niya kung ano yung gusto niya. Yun din baga po yung inaan namin, lagi namin siyang pinapayo, hindi naman kami nagkukulang ng payo sa kanya. Binibigay naman namin kung ano pa yung... Ang dila ng magulang ay walis, matanggal ng pudpud, saka papangaral yan sa batang yan. Po. Yan yun po, makakaisip din naman po yun. Kaya nga sabi nung subukan muna namin kung magbabago yung niya nung baga po namin. Ay nung siya na rin naman kusang nagsabing, makuha, mo nga ako ng para kung sakaling nandun man ako, nakakapag-aral ako doon. Tapos kung edi stop muna ako. Sabi ko, ilang linggo na lang kako tutoy ang paghihintayin mo. Sayang kako ang 1 taon mo. Babakasyon naman baga po, ilang linggo na lang ipapasok ng mga estudyante ngayon. Bakasyon na naman. Sa grade 8, puga na yan sa kung wala siyang aanga-anga siya. Yan lang naman lagi ang paalala namin diyan kay Daniel. Mag-aral ng mabuti, wala kaming ipapamanang kayamanan, kundi ang pag-aaral at makapagtapos siya. Mahirap kako ang walang pinag-aralan Daniel kako sa totoo lang. Kung ikaw kako ay magtatrabaho sa ibang lugar, lalo na't ang mga kasama mo ay may mga iba-ibang lingwahe o kaya salitang English, minumura ka na pala, tatawa-tawa ka pa kasi aanga-anga ka, wala kang alam. Yan ang pinapaalala ko dyan kayo sa anak ko. Ako man kahit papaano kung
ang natapos ko lang ay mababang paaralan eh. At least hindi ako naluluko dyan sa Maynila na ako'y minumura na eh, nakikiano din ako ba. Kahit English ang sinasabi ninyo, kaya ko rin Naintindihan niyo. naiintindihan ko rin kung anong masakit na salitang sinasabi ninyo. Kung kahit hindi po kayo ganun kataas yung pinag-aralan nyo, kahit pa paano, Nakakaintindi rin ako. dahil sa experience nyo rin, saka sa mga taong nakakaharap nyo rin sa araw-araw, natuto rin kayo dun sa mga ngayon. Kaya sabi ko nga kay doon sa anak ko, anak ko, kung tutuusin, napakahirap ka ako nang walang pinag-aralan. Pasalaminan mo na lang ka ako si Lulo. O, tingnan mo si Lulo. Di marunong magsulat, di marunong magbasa. Kaya mo, mga niluloko-loko lalaang ng mga apo, mga anak, ganyan. Kasi, wala nga ano si Lulo. Yung sinasabi naman, eh, sabi ko, maigi ka ako, Daniel, lang may pinag-aralan kasi once na ikaw magkapamilya, yung pinag-aralan mo, may pamamana mo din sa mga anak mo. Sabi ko, hindi ka ako lahat ng oras ay buhay kami ni papa mo. Paano na lang kung ikaw ay magkapamilya, wala kang pinag-aralan. Mumura-murahin ka lang ng asawa mo, ng bianan mo kasi wala kang pinag-aralan. Maigi ka ako yung may talino, may pinag-aralan, at least ka ako. Kung saan ka man dumayo, hindi ka maluluko. Tama po yun. Kahit saan siya pumunta, walang mamaliitin siya kasi kahit paano may alam siya, may pinag-aralan siya. Ang maganda rin po yung ganun. Okay po yung ganun na lagi niyo siyang napapayuhan. Sana lang tumanim sa isip niya at magbago yung kung ano man yung ginagawa niya ngayon, kung ano man yung kinikilos niya ngayon. Sana dumating yung araw na magbago din siya na yun naman bumalik siya sa dati na laging napasok, gano'n. Hindi kagaya nung ganyan na pinipilit niyang maghanap buhay. Kung tutusin, sinabihan na nga yan ng mga kapatid. Sabi, Bunso, mag-aral ka kasi sa totoo lang matanda rin ang mga magulang natin. Maigi na yung may pinag-aralan ka. Kung mapalayo ka man kay mama, at least kaya mo nang tumungtong sa mga paa mo na hindi mo na aasahan sila mama. Kung kami man, at least makapaghanap ka man ng trabaho, hindi ka lulukuhin sa mga kwentahan, ganun. Eh, sabi ko nga doon sa mga anak ko, maraming salamat at kahit pa paano pinapayuhan niyo ang kapatid ninyo. Nagpapasalamat din ako doon sa aking dalaga. kamusta po pala yung yung mga anak niyo? Hanggang ngayon po nakakausap niyo sila? Yung aking Joanna ang nakakausap ko, yung bunso ko. Hanggang ngayon po. Lagi na kayo magkausap. Minsan nagchat-chat, siguro ngayon busy yung batang iyon kaya hindi ngayon nakakatawag. Pero po nito mga nakaraang araw lagi siyang halos araw-araw po. Maganda po Napakasarap ng pakiramdam ko ngayon dahil kahit paano isa man sa mga anak ko ang nakakausap ko. Nasasabihan ako ng mama, mag-ingat ka. Mama, I love you. Ingat ka dyan. Magsarado ka ng pinto. Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Napakasarap sa pakiramdam na kahit na kami ay nagkalayo ng matagal, alam naman niya ng anak ko na wala naman akong ginawang kasalanan sa kanila. O nga sabihin nating napabayaan ko sila, naintindihan ko rin yung nararamdaman nila. Pero maintindihan din naman nila na kami din talaga noong kasagsagan ng pandemya, hirap na hirap kami. Ayaw na naming matulad sila sa amin na kung saan kami ano din ng baha, doon na lang. Hanggang ang bunso niyang kapatid ay natutong niya magtrabaho.
Pero hindi namin yan pinagtatrabaho noon pa. Yan lang ang anak ko ang talagang kusang natulong sa magulang. Nagpapasalamat din naman ako doon sa aking binata na kahit papaano kahit ganyan yan malaking tulong din sa akin at tinulungan niya yung stepfather niya kahit papaano na napamahal si Daniel kay Unad. Maraming salamat. Sa asawa ko, maraming salamat sa mga sinusuporta mo sa amin, mag-ina. Sa totoo lang, maraming pinagdaanan ko, yan lang ang tumanggap sa akin ng tunay kong pagkatao. Maraming salamat sa asawa ko. So, napakaganda po ngayon kasi kahit paano may nabuwasan yung bigat nyo, baga po hindi kagaya dati na wala kayong anak na nakausap man lang, wala man lang kayong anak na kakamusta. Ngayon medyo magaan-gaan sa pakiramdam kasi kahit paano may isa. Malay nyo naman susunod, lahat na ng anak nyo maging okay na ang pakikitungo sa inyo. Yung mga po naman, lagi namin sinasabi, darating yung araw na isa-isa yan yung mga anak nyo na mauunawaan kung ano man yung naging sakripisyo nyo noon at kung ano man yung nagawa nyo noon, mauunawaan nila kung bakit yung nagawa yun. Sana maunawaan ng aking panganay. Walang magulang na nagpabaya. Sana din maintindihan mo rin na anak ko na kailanman hindi ka namin pinabayaan, hindi kita pinabayaan, hindi kita iniwan. Kung may pagkakataon lang sana, pumunta ka dito kung anong kalagayan ng meron kami. Dapat hindi mo ako talagang hinusgahan kung ano ako. Sabihin natin ang magulang mo ay isang mangangalakal. Sa totoo lang yan ang nagpaaral kay tutoy mo ang pamamasura namin. Tsaka hindi naman po ganun. Ay, ayun ang anak ko. Anak ko ba ito? Nandiyan na si Mark. Ayan, hindi nyo na kailangan sunduin. Maigit, hindi nyo na kailangan sunduin. Ayan, nandito na po si Mark. Ito lang ano. Karating lang. Ayan, sabihin nyo na na, para hindi nyo na kailangan sunduin pa dun. Mark, yung module mo! Bukas mapunta ako dito. Mark, kamusta? Asan po? Anong ginagawa? May trabaho kayo? Yung module mo bukas na bukas ay isasubmit natin. Ma- Magang-maga. Alas 9, malarga tayo. Mapunta nga kami dito. Pupunta ka saan ni mama mo bukas dun sa ano? Sa Kami trabaho mo? masadya at alam na ano ko. Oo. Yung nga sabi ni... Tapos na rin po pati ako. Ay, tapos ka At sa na. Lunes, Paano? Saan ka matulog? exam ka. Galing dito si Ma'am Maricar na naman. Doon po ako matulog sa baka bukas po mauwi po ako dito. Magang-maga, tutoy, alas 5 nandito ka na. Dito ka na kaya muna matulog para hindi ka na kailangan magising ng mga gabi. Apat. Magsabi ka lang doon sa ako para Nandun po makabiyahe pati ka yung mga gamit ko ipabalik. Nandun din po pati yung module ko. O kaya nga, pag uwi mo doon, paalam ka na para mamaya. Biyahe ka pupunta dito. Dito ka na muna matulog. Paalam ka na lang mamaya sa amo mo. Yung bang amo mo? Hindi yan, kasama mo lang yan. Hindi, ayan ang amo mo. Ayan po, yan ang amo niya. Yun, pagpaalam mo na lang na iglesia. Na kung pwede, kahit ngayong gabi at bukas may ano siya eh. Bukas, pasahan nyo ng module. Oo, kailangan tutoy. Kailangan mo rin mag-video ng jogging. Wala ka pang naisasubmit na project. Sinabihan ka pala ni Ma'am Maricar Daniel na umiwas ka na sa barkada mo. Kung gusto mong makatapos, maawa ka sa magulang mo at maawa ka din sa kapatid mo. Mahalaga ang may pinag-aralan, sa totoo lang anak ko. Hindi habang buhay gayaan ang patrabaho mo, mangangalakal. Tinatanong kita, anong gusto mo? Habang buhay kang ganyan? O mag-aaral ka ng tuluyan? Mag-aaral na ako, mama. Tapos ko na sana yung bayaran ko doon. Ay, nagutang ka pa eh. Pausahin mo yung amo mo. Kung pwede, pagbalik nyo doon, kukunin mo na yung gamit mo. Mamaya balik ka dito ka matulog. Para bukas umaga, masikaso mo yung ano. Susunduin ka sana namin at nakausap ko na si Lulong Monistor. Kano din ang pamasahe papunta doon. Papunta dyan sa sentro, 400. Huwag
hanggang hindi ka umano tutoy at ilan ang teacher ang pumunta rito, si Ma'am Maricar, yung mag-asawa ni Ma'am Maricar. Pinapuntahan ka na naman. Si Sir Arjun galing na naman dito. Wala ka daw ipinapasang project. Ang project mo, yung exercise mo pa uli-uli diyan na naka-selfie ka. Sini-selfie. Ayan baga nakalista diyan. Wala pa ako na isasubmit na video. Mawa ka na sa magulang mo. Sasay mo naman ang Mark bukas. Para kahit paano magtuloy-tuloy ng ano mo. At sayang din ang Tuloy-tuloy marami magsayang sa yun. nangihinayang sa totoo lang. Lahat ng mga teacher nagmamakawang pumasok ka. Wala sa iyong ipapamana ang mga magulang mo kundi ang pag-aaral mo. Sundin mo ako, anak. Para tayo ay hindi tayo ganito. O tingnan mo, kaawa si papa mo, ilang taon si papa mo, 46 na. O ilang taon na lang magpi-51. Maawa ka kay papa mo at sobrang init ng panahon si papa mo ang kaawa-awa, may edad na yun. Kailangan din ni papa mo ng konting pahinga. Wala inaalala ka lagi. Katulad kagabi, kinamusta na naman. Si Tutoy, nakauwi na. Sabi ko, hindi pa. Pauwiin mo na at kaawa naman na yun. Kubang-kuba na. Si papa mo pa nga naawa sa iyo. Natutusin mas nakakawa yung kalagayan ni papa mo. Oo, mahal ka nun ni papa mo. Kahit Napakabait yung ni Tatay Budoy. ganun. Sobrang bait Tatay Budoy. Kahit pa paano, inaalala ka pa rin. Kahit kung tutusin, dapat yung sarili niya. Sulong-sulo mo na ang cellphone mo. Dahil may cellphone si papa mo. Nakabili Wala na. ka ng problema. Kahit suluhin mo na yan cellphone mo, wala na kaming pakialam dyan sa cellphone mo. Umuwi ka lang. At alam mo ba, naghahanap din si papa mo ng ng bike mo para hindi ka na mahirapan pagpapasok mo. Maawa ka naman kay papa mo. Kung iba-ibang ama, hindi yan mag-aasikaso sa iyo, hindi mag-aalala. Yung ama mong tunay, yung daddy mo, walang pakialam yan sa mundo. Tingnan mo hanggang ngayon. Malaki ka na, hindi ka niya suportahan. Na kung tutuusin nagmamakaawa ikaw sa kanya o hanggang ngayon. Ni Ani, wala. Ay, hello. Musta na ang anak ko? How are you? Is a good or a bad? Hindi man lang, wala man lang. Mantala nga mga kapatid mo. Magsabi ka lang sa amo mo. Kung maaari, dito ka matulog mamaya. Umuwi ka dito ha. At kung susunduin ka pa doon, namamasahe pa para sa mama mo. 400 ang 400, balikan. Sayang yung 400. Sayang 400. Kaya mamaya kung hindi. Gano'n ka na lang. Ikaw ang lahat ng gamit mo, iuwi mo na. Kasi nung nabayaran yun, pag nakuha mo yung 2,000, wala ka nang poproblemahin. Problema ka na dito. Cellphone, iyon ang cellphone na, may cellphone na si papa mo. Di na ako makikialam ng cellphone na yan. Kahit anong gusto mong gawin sa cellphone mo, wala na kaming dyan. Ang bisikleta mo, hahanapan ni papa mo na sprocket para magamit mo. Yan ang pagmamahal ng isang ama. Kahit gagayaan ganyang ama mo ay wala ka naman po problemahin at ako na rin nagtatabo dito. Sa totoo lang, ako na nagtatabo dito, hindi ko na inaasahan ito. Nakaipon na ako ng kahoy. O ayan, sisibakin ko na lang. Dahil po nga po, wala lagi si Mark dito. Nagtatrabaho. Wala kang po problemahin sa tubig. Bukas, pwede kang maligo. Bahala ka sa tubig. Punong-puno ang tubig. Huwag kang tutoy, maawa ka sa magulang mo. Ako nang nagmamakaawa sa iyo, anak ko. Bumalik ka na dito. At mag-aral ka. Wala sa iyong magandang idudulot. Umiwas ka pati sa barkada mong kay Joker. Sinasabihan ka ni Ma'am Maricar. Dahil nakikita, temo,
nakikita kayo ni Ma'am Maricar, gusto mo malaman? Sige na, yaman mo muna yun. Sige na, Mark. Magsabi ka na lang dun sa ano mo, ha? Ayoko na susunduin ka. Alas 9 na, doon tayo. Yaman na muna, Nay. Baka mamaya naman umuwi siya. Para ano, laki din pala ng pumasahin niyo pag ano. Hindi lang kayo nagsasabi sa amin pagka ano, edi hatid na lang doon. Kasi sunduin na lang siya. Kaso ang tanong kung si Mark kung uuwi. Kasi pwede naman ang sunduin. May service man kami. Oh. Wala akong problema. Magsabi lang kayo. Talagang pa anuhin ko bukas yan at Mm. siguradong hindi na naman yan uuwi. Mm. Sayang yung pagpasok. Kung dito, umayaw siya kasi delay laging sahod. Ganun din naman pala doon. Namamayat na rin pati. Kaya nga. Sayang din. Sayang din mo kami pagpasok. Kung tutuloy-tuloy niya eh. Hindi lang yan, nakikita niya. Hindi niya kailangan magpaka mainit dyan. Baka pagtatrabuhan pa niya, aircon, hindi ganyang nakainitan. Sayang yung pagpasok ni Mark. Kami naman, di naman kami nagkulang din ng pangaral sa kanya. Tapos, binibigay naman namin yung kailangan niya sa school. Kaya lang siya talaga yung nagka-problema. Kaya kahit paano, naglaylo din yung sponsor niya. Ngayon, saka siya nagbabawi. Ngayon siya nag-ano, ganyan pa rin naman. Hindi pa rin naman, parang hindi pa rin, pansin namin, parang hindi pa rin naman nababago. Sinasabi niya gusto niya pumasok, pero siya mismo, hindi namin nakita na gusto niya. Inaano namin at talagang kailangan niyang mag-aral kasi kailangan ko wala talaga. talagang kaming iaano diyan. Re-rebelde siguro yan doon sa sa nangyayari sa kanya. Bakit po? Ano po bang nangyayari sa kanya? Nakikiusap doon sa daddy niya na suportahan man lang daw siya. Huwag na niya asahan yun kasi mayroon naman siyang ano. Andiyan naman si Tatay Budoy. Todo suporta naman sa kanya. Ang galing ng Tatay Budoy. Lahat ng kakulangan niya kahit paano. Sa ngayon kasi medyo kumikita si Tatay Budoy ng maigi-igi. Nasapat naman. Kahit paano ginagawa niya ng paraan para yung mga pangailangan niya dito, mga kakulangan niya dito, nabibigyan Tatay Budoy. Ang naano rin naman ako at syempre kahit pa paano nabibigay-bigay din doon sa mga magulang. Naaawa rin naman ako doon sa magulang niya at gasino naman ang kinikita ni Papa sa pag-construction. Matanda na rin naman si Papa. Kahit pa paano ano din yung mag-asawa dahil nandun si Unad na kahit pa paano nakakasuporta. Nakakalala ng kaunti ano. Sa kahit pa paano maganda naman yung kita ng Tatay Budoy dun eh. Kaya sa akin naman wala talaga wala sa akin magiging problema si Mama at saka si Papa dahil hindi naman ako katulad ng saka nagsusolo ka naman ito kahit pa paano. Hindi naman ganun pa kalaki yung pangailangan mo. Si Mark, wala naman lagi dito. Trabaho din naman. At saka sa akin naman talaga kahit noon pa naman sinabi ko diyan sa asawa ko, hanggang mare, pwede mo suportahan sila Mama at Papa mo. Hindi ako kukontra. Kaso, ang yung sa akin lang naman, kahit konti, mabigyan-bigyan man din ako. Pero importante talaga yung mga magulang niya. Dahil hindi sapol pa naman kami mag-asawa ni Unad, hindi naman ako nagdamot sa pamilya niya kaya po sabi ng mga magulang din ni Tatay Budoy, nung bagang birthday niya, pinapauwi ka niya wala namang problema sa kanila. Gustong-gusto ka nga nilang makita eh. Sa akin talagang sinadya ko talagang hindi muna magpakita sa kanila kasi bukod sa ganito na ang bakod ko. Hindi mo maiwan dito. Hindi ko rin maiwan. Sana maunawaan din ako nila Mama at naunawa naman daw po nung Papa. pumunta kami doon. Ngayon, Iglesia, may dala pala kami dito. May pinibigay si Marcos. At yun nga, marahil nagtataka kayo kung bakit ako yung nandito sa kila Nanay Iglesia, kung bakit ako muna yung nag-asikaso dito, nagbablog muna dito kila Nanay Iglesia.
Kasi si Marcos may pinasuyo sa kanila na importante, kailangan nilang anuin ngayon kahit yun, wala munang vlog, kaya ano, importante kasi kailangan nilang mapuntahan agad doon. So inasikaso muna nila yun. Siguro by tomorrow nandito na rin naman sila. Ngayon lang talagang maghapon sila wala at medyo malayo, nasa Quezon sila ngayon, may inaasikaso lang. So yun, pagbalik nila siguro yung mga kakulangan dito, kasi hindi naman namin maasikaso na nakaraan at medyo busy din kami. Lagi kami kila Joy Joy, may kailangan din ng suporta ng dalawa, at saka may mga sponsor na kailangang maibigay agad kila Joy Joy. Kagaya nun ni Pugong Bihero na nagpaabot kila Joy Joy, hindi naman po pwede na yung patagalin sa amin, kaya kailangan maibigay agad namin yung pinapaabot ni Pugong Bihero. Kaya yun, naging busy kami doon. Kaya ito, may dala kami ganang na iglesia. Kakusapin ko lang muna mamaya yung saan nito, kung ano pa yung mga kulang. At hindi naman din sa amin nag-update kung ano pa yung mga kulang nila. Nung minsan nag-ano sa amin, kulang ng pako eh. Nabigyan naman namin yung pako na kulang nila. Kaya ngayon, sabi ko sunod, pag nakabisita ko dito, alamin ko kung ano yung mga kulang pa na maaari namin madala dito. Yan. So yung bakod na pinagawa namin dito, yan. Okay na siya, matibay-tibay na. Medyo hindi na kasya ang tao dito. Medyo maano na yung mga pagitan niya. Siguro naman hindi na ito mananakawan dito, matibay. Matibay na ito kumpara nung una nakawayan. Ito kahoy na. At saka medyo mataas na rin siya, oh. Matitilos na yung dulo kaya hindi na siya aakyatin. Yung dito na lang sa gilid ang hindi pa tapos. Yan, pero kaunti na lang yan. Yan na lang yung gilid na yan. At nandiyan naman na yung pangkabit. So ikakabit na lang yan. Hindi ko lang alam, baka kulang ng pako na yung carpenter, di mo isasabi sa atin. So mamaya pupunta din namin dun, kakausapin din namin kung ano pa yung mga kulang na sa ganun mai-provide natin dito. Yan. Okay na pala Nanay Glaze yung bakod mo. Pwede nang ano, kahit hindi ka na maggawa ng kulungan ng manok. Kasi pag na tapos na ito lahat bakuran, hindi na lusot ang manok, maliliit ang pagitan. Hindi na lusot ano. Pwede na palang itong buong bahay mong kulungan na ng ano, mga kahayupan mo. Makakagala-gala pa sila. At saka ano pati, ang iniiwasan ko dito ay yung bayawak. Ay, yung bayawak. Napasok. Napasok. Katulad kanina, muntik nang pumasok dito yung malaking bayawak galing dun. Ay, siguro nag-ano yun. Kasi papainit. Tsaka yung ano, sisiw, ang inaano niyan. Minsan, mga nakakain yung sisiw ay. Marami kang sisiw dito. Nakakatawa, dami na ng mga alaga mo. Lalo kung hindi siguro nanakaw yung iba, no? Mas marami pa yan. Nangingitlog na rin pati yung aking inahin. May nangingitlog na naman. Maganda, mas dadami pa yung alaga mo. Ito na ang itlog. 7 na. Dami na. Nakakatuwa. Higit pagka naglaki yung mga yan, pera din yan. Diba? Sabi nga nung matanda, basta ano lang daw yung mga manok at walang problema pag dumami daw yun. Pag dumami kasi pag hindi mas na magtatrabaho daw si unad. wala kang pang bigas. Dampot ka ng isa, benta mo dyan. Magkano bentahan ngayon ng manok? 200 ang pinakamura o 150. Tandang ay ano, yung tandang nasa sabungin ay umaabot ng 7,000 ng isang tandang. Ayun naman po nanay, siguro may mga lahi. May mga lahi. May lahi po yung ano yan. Maganda. Yan napapunta maganda. sa akin. Kaya dapat alagaan po talaga, no? Dapat talaga mabakuran ito ng maayos. Yung tandang kung niyan, kung ako'y pumayag, binibili yan ng mga taga DBWH ng 12,000, dadalhin daw sa Maynila. Sabi ko, wala ka akong asawahin yung aking inahin. Saka na lang ka ako pag meron na ka ako kung tandang. At yung maliit na yan, tandang yan, matapang yan ay. Talaga mga alaga na Glaze, ang dami na. Yun nga lang tuwing umaga nagwawalis ako at mga ipot. Yung mga dumi nila. Pero hindi naman po baga halata dito sa bakuran nyo na ang dami kayong alaga at sobrang linis. Nakakatawa nga Grabe. Mayat maya ako winawalisan. Gawa nga nito, naglalaglag gawa ng mga puno dito, mahalagas yung dahon. Natuyo na.
Pag ito nga inano ko, papuputol ko kay Banggor yung dulo ng katmon. Yung katmon. Laging nalagpak yung bunga nayupi na yung yero. Eh, Baka umulan tuluan na naman yan. kasi pag ano po nanay, magpaalam na lang din muna kayo kay ano. Ah, Kuya Ed, ko para kay Tatay Ed. Mahirap naman pumutol tayo ito nang hindi natin ano eh. Dapat hingi muna tayo ng abiso kung pwedeng putulin. O babawasan lang, hindi naman natin puputulin. Babawasan lang ng sanga. Bawasan lang yung, Yung na yung nilalagpakan. nakatapat lang sa bubong nyo. Okay, sige po. Pag ano, At ang yero namin ay puro yung kakahulog ng katmon. kupi na. Nayuyupi. Nandiyan lang naman baka po yung bahay ni Lolo Ed pagka nagbumaba kayo dun, daanan nyo, paalam kayo na pwedeng bawasan lang ng sanga. Ay, hapon na. Na sila, naghaharap ng tutulugan. Saan po ba yung natulog dyan? Sa taas? Uli ka. Yung kinukulong ko na ito, may kulungan itong sarili. Meron na po. Ay, paano nanay? Pupunta muna kami. At kakausapin ko yung sa karpintero, bibigay din ako sa kanila yung saan nila. Kasi pagkuha yata niyang kahoy na yan, pinaabuti sa akin ni Marcos. Kamusta natin si Nanay Glyza at yun, okay naman daw dito kahit paano, mas safe siya ngayon kasi yung bakod medyo okay naman na. Yung gilid na lang, kaunti na lang yun. Siguro yun na lang. Ngayon pupunta natin yung karpintero at pinapaabot ni Marcos yung sa bayad, sa kahoy na yun. Tapos tatanong natin kung ano pa yung mga kulang dun sa bakod nila Nanay Glyza. Para na sa ganun, may provide natin kung ano pa yung mga kakulangan. At matapos na to. Kailangan na matapos to kasi yun nga, laging wala si Tatay Budoy, wala din lagi si Mark. Nagsusunod siya na Iglesia ito kaya kailangan matapos na yan. Sa ganun, kampante yung isip niya na Iglesia na hindi siya papasukin. Mas mababawasan yung pag-iisip niya na maulit yung dating nangyayari sa kanya na nianakawan sila dito ng manok. Yung may taong laging na dyan sa nila, sa gilid nila. So yun, mababawasan natin yun, mawawala natin yun sa kalagayan niya ngayon pag natapos yung bakod din. Kaya ngayon puntahan natin yung karpintero at bigyan natin yung bayad dun sa kahoy, saka yung tanongin natin kung ano mga kakulangan dyan. Naiabot natin yung pera at yun, may inaano tayo, tatanong natin kung ano pa yung mga kakulangan nila doon na yung kailangan doon sa para matapos yung bakod nila. Ano pang kulang doon? Sa bakod doon. Kung pili lang kahoy, lahat, kahoy na lang. Kahoy na lang. Pero antay doon kayo kasi ang alam ko may 100 na kawayan kayo yung nauna namin in order, nandiyan na daw ay. Talo. 200 pesos na kawayan. Ito mo, kung nagkasya man yun, Antay nyo na lang muna yun. Pag yun ay nandyan, hindi lang muna nakabisa. Dadalhin ko yung pako bukas. Bukas lang dadalhin yung pako pagdating nila Mark mamaya. Papadala ko na rin. Pupunta ako dun ngayon. Kung madadala nila ngayon, di dadalhin ko na. Naibigay natin yung bayad dun sa kahoy na kinuha nila at saka dun sa araw nila. So yun, kaunti na lang yung gagawin nila dito. Siguro hinatay lang namin ma-deliver yung kawayan kasi may in-order nga pala kaming kawayan. Hindi pa lang nadadala. Kasi ang order namin kawayan dyan is bali 300. Ngayon 100 pa lang nadadala. Ang balita ko nakakuha na, hindi pa lang nadadala dito. Kaya pupuntahan ko ngayon kung nandyan na kasi ipapadeliver ko na ito ng bukas, masimula na ikabita doon. At yung pako, bukas siguro bibiling ko na rin para bukas. Tapos na yan, okay na yan bukas. Lahat na, tapos na. Bali, pintura na lang gagawin namin. Pipinturahan na lang siya, okay na yun. So yun, maraming salamat sa lahat ng supporter nila Marcos TV channel at ni Commander ni Marcos. Siyempre, ganun din sa mga supporter ni Pugong Biyahero. Maraming salamat sa suporta nyo sa kanilang sa channel nila. Maraming salamat sa inyo. At ganun din sa pagsuporta sa channel ko na Rans TV. Maraming salamat sa inyo. Yan po. Ingat po lagi.